Una sa lahat, wala ng buhay at may sugat sa ulo ang isang lola nang matagpuan sa isang sementeryo. Wala ring saplot pang ibaba ang biktimang iniwang nakabulagta sa ibabaw ng nicho. Ang buong detalye ng karumal-dumal na krimen, abangan. Ngayong ika-21 araw ng Enero taong 2025. Hiling na gawing 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep pinag-aaralan ng LTFRB. Sa pool sa CCTV, driver ng pick-up patay matapos pagbabarilin sa loob ng sasakyan. Lalaking lulong sa droga, walang habas na namaril ng kanyang mga kabarangay. 3 ang patay. Isa pang sa pool sa CCTV. Teacher na nagpapapotocopy, nasa lisihan. Bag na may lamang pang tuition ng kanyang anak, natangay. Pag-iimprenta ng COMELEC ng mga bagong balota at trasado na naman matapos maglabas ng bagong TRO ang Korte Suprema. Kakapanumpa pa lang, US President Donald Trump pasabog na agad ang mga kautusan. Kabilang na dyan ang malaking sampal sa LGBTQ community. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Pinakamagagaling na surfer sa iba't ibang bansa nagpasiklaban sa La Union. At eto na nga, umatikabong aksyon, pangmalakasang soundtrack at filming locations kinabiliban ng marami sa pilot episode ng Incognito dito sa TV5. Nang lulumong nakapanayam ng News 5 ang isang gurong nasa lisihan sa Tondo, Maynila. Nagpapa-photocopy lang si ma'am nang matangay ang perang pang-tuition sana ng kanyang anak, pati na ang kanyang cellphone at laptop. Narestong sospek pero naibenta ng laptop ng guro na napakahalaga sa kanyang pagtuturo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, makikitang abala sa pagpapa-photocopy ang guro na si Merlit Versosa sa isang printing shop sa Tondo, Maynila. Sa likod niya, mapapansing nakapwesto ang isang lalaking mistulang customer din. Ilan saglit pa, lumapit ang lalaki sa likod ni ma'am at tinangay niya ang isang bag. Agad lumabas ang kawatan sa printing shop. Dala-dala ang bag ng guro. Huli na raw nang mapansin ng biktima na nawawala ang kanyang bag. Lagi pong nilalagay ko talaga ang bag ko sa harap ko. Yung araw lang na yun na hindi ko siya nailagay kasi sa dami ng dokumentong hawak ko, nalilito po ako. Nagpapa-photocopy raw noon si Teacher Merlit ng grading sheet ng kanyang mga estudyante. Laking panlulumo niya sa nangyari dahil laman ng bag ang 40,000 pesos na cash na pang-tuition sana ng kanyang anak, 2 cellphone, credit card at laptop. Agad naman nagkasa ng follow-up operation ang Manila Police District matapos magsumbong ang guro. Agad ding nakilala ang suspect. Kalalaya lang daw nito noong nakaraang buwan dahil sa illegal gambling. Natuntun siya at naaresto sa Bukawi, Bulacan. Nabawi mula sa kanya ang bag at 2 cellphone ng guro. Ang isa sa mga cellphone na ibenta raw ng suspect sa kapitbahay, habang isa pang cellphone ay sa isang mall sa Caloocan na recover. Yun nga lang, hindi na nabawi ang pera at laptop na naglalaman na mahalagang dokumento ni Teacher Merlit. Kaya panawagan ng guro. Sino man po ang makakuha ng laptop na to, hindi ko po kailangan yung pera na isoli nyo sa akin o palitan nyo, bayaran nyo. Kailangan ko po yung laman ng files. Dahil nabuhay na po ako sa pagiging guro na nandun po lahat ng aking ginagamit sa pagtuturo. Napag-alaman din ng guro na kamag-anak ng isa niyang estudyante ang nahuling kawatan. Pinatawad na raw ni Teacher Merlit ang suspect pero desidido siyang kasuhan ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Itinumba sa loob ng sasakyan ang isang lalaki sa Davao City. Ang krimen sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes, makikita ang pagdaan ng pick-up na naka-hazard sa ilalim ng Bangkerawan Bridge sa Davao City. Pagkalampas ng tulay, gumilid ito.
Ilang segundo lang, may isang taong tumawid papunta sa pumaradang pick-up. Hindi masyadong kita sa CCTV pero binaril niya na pala ang driver ng sasakyan. Nagpulasa naman ang mga tao sa lugar. Matapos ang pananambang, mabilis na tumakbo ang suspect. Sa bahaging ito, inabangan ng suspect ang biktima kagabi. Huminto lang sana ang biktima sa harap ng kalsada, saka ito nilapitan ng suspect at pinagbabaril ito. Kinilala ang biktima na si Marley Masukol, 50 anyos, mekaniko. Tinamaan siya ng bala sa ulo. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa mga pulis, may person of interest na sila sa krimen. Yung biktima kung mayroon ba siyang threat before threat na na-receive before ito nangyari, sir, no? Or meron ba siyang kaalitan sa trabaho niya or personal ang ating tinitingnan dito na anggulo, sir. Isolated case daw ang pamamaril. Nagsasagawa na ng backtracking ng mga CCTV sa lugar para matukoy ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nasamsam ng mga otoridad ang 2 toneladang smuggled na karne ng manok na ibebenta sana sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Simula pa lang daw yan ang marami pang ikakasang raid. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Sakos-sakang frozen na karneng manok ang karga ng truck na ito. Nasabat yan ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service at National Bureau of Investigation sa kanilang buy-bust operation sa Metro Manila. 2 toneladang frozen meat ang nasamsam. Pawang mga hindi rehistrado, hindi dokumentado, mishandled at smuggled na karneng galing daw sa China. Nag-ooperate ang nahuling refrigerated truck sa Caloocan. Kinukuha ang supply sa storage ng Bulacan, saka binabagsak sa Navotas at doon ipinapamahagi sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Delikado yan kapag umabot sa ating mga hapagkainan. Pag undocumented, karaniwan mga hot meat. Yan. So hindi natin alam kung anong proseso, paano ini-handle, maaaring hindi malinis, unhygienically handled. Hindi pa maidetalye ng mga otoridad ang kabuuang operasyon dahil nagpapatuloy pa ito. Asahan daw na mas maraming smuggled na karne ang makukumpiska. Sa ngayon, nananatili sa NBI ang mga unang nasabat na karne. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa Malabon, kanselado ang face-to-face classes sa isang paaralan dahil sa pagsabog at sunog. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagliliyab ang ikatlong palapag ng Veterans Building sa Tinajeros Elementary School sa Malabon City pasado alas 11 kagabi. Buong floor ang tinupok ng apoy, bagamat hindi na ito umabot pa sa ikalawang palapag. Ayon sa security guard ng paaralan, una silang nakarinig ng pagsabog. Nagulat na lang po kami, may bigla po kasi sumabog, tapos biglang na lang po yung apoy. Sinubukan po namin apulayin po yung apoy, kaso po malaki na po talaga eh. Hindi na po namin naagapan. Medyo nahirapan dahil pagdating namin, totally burn na yung isang room. Halos 1 oras ding tumagal ang sunog. Ating gabi na nang tuluyan itong maapula. Wala naman nasugatan at nasawi. Pansamantalang isinara ang gusali para suriin ang electrical system. Inaalam din kung saan galing ang narinig na pagsabog at kung magkano ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Dahil sa nangyari, kanselado ang face-to-face classes sa naturang paaralan. Modular learning muna ang ipinatupad ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ipatatawag ng PNP Civil Security Group ang Sampaguita vendor na nakapisikala ng isang sekyu sa isang mall. Ayon sa PNP CSG, parte ito ng preliminary investigation para malaman kung may probable cause na sampahan ng administrative complaint ang gwardya sa viral video. Iimbitahan daw nila si Sampaguita Girl para hingin ang kanyang panig. Kahapon humarap sa mga pulis ang CQ at nangakong magsusumite ng affidavit bago magwebes. Kung hindi man daw humarap ang babae, patuloy pa rin daw ang preliminary evaluation at pagbabasihan ang salaysay ng CQ. Posible raw na mapanagot ng gwardya sa paglabag sa Private Security Services Industry Act. Doon sa conduct ng ating preliminary evaluation na mapatunayan, maaari pong magmulta, bibigyan ng fine, maaring suspension po ng kanyang lisensya. Pag suspended, hindi siya pwedeng ma-deploy within the period of kanyang suspension.
Dalawa lang ang kasarian, lalaki at babae. Isa lang yan sa mga unang pasabog na kautusan ni US President Donald Trump matapos siyang manumpa sa White House. Narito ang Frontline News Abroad. Unang araw pa lang bilang 47th President ng Amerika, pasabog na agad ang mga utos ni President Donald Trump. The golden age of America begins right now. I will very simply put America first. Sa kanya palang inauguration sa US Capitol sa Washington, D.C., tila binura ni Trump ang LGBT community. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Kabilang ang pagbabawal sa racial and sex discrimination sa mga patakaran ng administrasyon ni dating US President Joe Biden. Pero sa bagong polisiya ni Trump, burado na rin yan. Kasama sa 78 executive order na nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, bawal nang mag-serve sa military ang mga transgender. Ito pang malaking pasabog ni Trump. Ngayong araw, kumalas na rin ang Amerika sa World Health Organization. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. We were paying $500 million. It seemed a little unfair to me. Malaking epekto ito dahil ang Amerika ang isa sa gumagastos sa mga programa kontra tuberculosis, infectious disease, HIV, AIDS at iba pang health emergencies. Ang idinahilan ni Trump sa pagkalas ay ang mishandling daw ng WHO sa COVID pandemic. Mahigit 1,600 taga-suporta naman ni Trump ang binigyan niya ng agarang pardon. Sila yung mga sangkot sa riot sa Capitol noong January 6, 2021. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. Bukod dyan, gustong palitan ni Trump ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America. Habang sinasabi niya yan, nasa pulsa video na tumatawa ang dati niyang kalaban sa pagkapangulo na si Hillary Clinton. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Pinirmahan din ng bagong upong US President ang 25% na taripa sa mga produkto ng Mexico at Canada. Present sa inauguration ni Trump ang malalaking tech giant businessman na sina Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos at Tim Cook. Nagbigay rin ng suporta ang iba't ibang bansa, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Kinongratulate niya ang Amerika sa isang mapayapang transition of power. Umaasa raw ang Marcos administration ng patuloy na matibay at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hapit na ang COMELEC dahil hindi na naman matutuloy bukas ang pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon. Hindi pa kasi tapos ang Korte Suprema sa pagdaragdag ng mga pangalan. Nasa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Pinakita ng COMELEC ang bagong itsura ng balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Kasama na rito ang 9 na pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO at pinasama ng Korte Suprema sa balota. Ito na sana ang huling step bago magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero kanina, naglabas ulit ng bagong TRO ang Supreme Court para sa negosyante at online personality na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador at dating Albay Governor Noel Rosal. Dahil dito, mapupurnada ulit ang reprinting ng mga balota na nakaschedule bukas. Mukhang hindi na namin kayang maipangako yung April 14 natin na matatapos ang printing. Sana yung kung magkaroon man ng adjustment, wag naman sanang lalampas na mga April 20 yung printing natin. Kasi ang pinakamahirap talaga po. Ayon naman sa Supreme Court, halos 50 petisyon na mula sa mga na-disqualify na kandidato at party list groups ang natanggap nila mula pa noong Oktubre. Wala raw silang timeline kung kailan nila mareresolba ang lahat ng petisyon. Pero binalaan na raw nila noon ng COMELEC na posible talaga itong mangyari. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there's a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Wala naman daw sinisisi ang COMELEC. Naiintindihan naman daw nila na may prosesong sinusunod ng Korte Suprema.
Kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Para hindi na maulit ang ganitong aberya, suportado raw ng COMELEC ang pag-criminalize sa mga mapatunayang nuisance o panggulong kandidato. Siniguro rin ng komisyon na tuloy ang halalan sa 12 ng Mayo. Kampante ang COMELEC na kahit may mga nangyaring delay sa pag-iimprenta, makukumpleto pa rin ito mahigit 2 linggo bago ang halalan. Aabot do kasi ng 1.5 million na balota ang kayang maimprenta kada araw, kasama na ang mga nadagdag na printers ng National Printing Office. Dahil inaasahan ang posibilidad na may ihabol pang TRO ang Korte Suprema, naglagay na ng add feature ang COMELEC sa election management system para hindi na kailangang i-adjust ang buong sistema kung may ipadagdag pang pangalan sa balota bago iimprenta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling binuhay ng LTFRB ang 3 taon ng petisyon na itaas sa 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Giit naman ng ilang grupo na katulugan na ang petisyong yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagpapakapagod sa pamamasada pero lumiliit naman ang naiuwing pera dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pasakit sa mga tsoper ang halos 3 pisong oil price hike ngayong araw. Pasakit na posibleng pasanin pati ng mga pasahero. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasi nire-review ngayon ang petisyong itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Yun nga lang ang grupong Altodap na kabilang sa naghain ng petisyong yan. Sinabing 3 taon na ang nakalipas nang ihain nila ang 15 pesos na minimum fare. Nakatulugan na raw ang petisyon. Wala rin mangyari doon sa ibibigay nilang petisyon sa amin. Baka mag-a-amendment pa kami. Malaki na raw ang pinagkaiba noong 2022 kumpara ngayon. Kaya baka hindi na angkop ang hirit na 15 pesos. Kailangan daw muna mag-usap-usap ng mga transport groups para malaman kung nararapat na nga ba talagang itaas ang singil sa pasahe. At kung nararapat nga, kailangan namang malaman kung magkano ang dapat itaas. Kung sakali, ano naman kaya masasabi ng mga commuter sa taas pasahe? Okay lang kasi kailangan din naman ng mga driver. Diba? Talagang mahal pero wala tayong magawa. Ang grupong Pisto naman, wala raw balak maghain ng petisyon sa taas pasahe. Ayaw po namin magtaas ng pamasahe dahil po ay hindi naman po tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Imbes daw na ipasa sa commuter ang bigat, tanggalin na lang ito. Ibasura ang well-reasoned law at tanggalin yung 12% bat sa langis at excise tax. Nasa gano'n, lahat tayo makikinabang. Hindi lang po sa amin, tinanggal yan eh. Lahat ng presyo bababa eh. Nauna nang sinabi ng LTFRB na uunahin nila ang pagsasaayos ng fuel subsidy para sa mga tsuper na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pati ang Department of Agriculture namamahalan sa parindang karning baboy sa isang palengke sa Maynila. 30 pesos kasi itong mas mataas sa tamang presyo. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kator. Inikot ng News 5 ang trabaho market sa Maynila at ito ang bumungad sa amin. Tumataas pa po ang baboy ngayon. Sobra. Pumapalo ng 400 hanggang 450 pesos ang kada kilo ng karning baboy. Samantalang noong nakaraang linggo lang, meron pang mabibiling 320 pesos kada kilo. Kwento ng tinderang si Riza, matumal ang dating ng supply ng baboy sa palengke dahil sa epekto pa rin daw ng African swine fever. Dalaw din po siya nung yung may sakit, kaya nakukulang ang baboy natin. Giit ng Department of Agriculture, masyadong mahal ang 450 pesos na karning baboy. 420 pesos lang daw kasi ang karaniwang bentahan sa ibang palengke sa Metro Manila. Susuriin daw nila ang dahilan kabilang ang mga bayarin ng mga nagtitinda. Ang sabi sa kanila yun ang bigay but we will check pa rin kasi makita rin natin maraming factors. Hindi lang karneng baboy ang nagmahal. Pati baka, 40 pesos ang dagdag sa presyo kada kilo. Mula sa dating 480 pesos, sumipa na ito ngayon sa 520 pesos. Naglalaro naman sa 150 hanggang 300 pesos ang presyuhan ng isda, depende sa klase. Posible raw kasing kaunti ang mga huli lalo't malamig ang panahon. Ang mamimili tuloy na si Edwin, mas pinili na lang bumili ng manok. Mahal ang baboy, tsaka isda mas mahal. Kaya manok na lang. May mga naabutan naman ang DA na hindi sumusunod sa maximum suggested retail price sa imported premium rice sa palengke. Sa
Sa stall na ito sa Trabaho Market dito sa Maynila, 60 pesos ang benta nila sa Coco Pandan at Bachelor. Kabilang ito sa mga tinatawag na imported premium rice. Kaya naman ang mga presyong yan, lagpas sa 58 pesos na MSRP. Paliwanag ng ilang rice retailer, nabili ko yan ng bago magpasko at bagong taon. Hindi pa po naubos kasi naparami ang bili ko. Sa ngayon, sinabihan na lang muna sila ng DA. Pero maghihigpit na raw ang ahensya sa Pebrero. Sa susunod, hindi na talaga pwede na may makita kami na ganitong mataas, lalo na yung 60 hanggang 65. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Kasing init po niyan ang mga pinag-uusapang maaksyong eksena sa back-to-back primetime shows na Batang Quiapo at Incognito. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pilot episode pala. Umulan na agad ng bala sa TV premiere ng Incognito. Bigati ng eksena kasama sina Raymond Bagaching, Aljur Abrerica at Bel Mariano. Ang pagdukot sa karakter ni Bel ang magiging dahilan ng pagkakabuo ng Incognito. Dito na pumasok ang mga karakter ni na Ian Veneracion at Richard Gutierrez. Ma-action din ang heroic entrance sa karakter ni Daniel Padilla na very Pinoy ang bakbakan sa tren. Hindi lang puro aksyon, nakakawaw rin ang ganda ng Atok Benguet. Pero balik sa aksyon hanggang sa ending, kung saan unti-unti nang mabubuo ang tropa. Ano pa ba ang gusto mo? Patayin ka. Magsasama-sama na sila. Tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Bonus pa ang pangmalakasang soundtrack na Liwanag sa Dilim na kinanta pa ni SB19 Pablo. Grabe talaga! Umpisa pa lang yan ng Incognito na mapapanood dito sa TV5 8:45 PM ng weeknights. Back-to-back ang aksyon bago ang Incognito. Ano gusto mo, ha? Matulad ako sa lahi mo? Lahi ang katapon ng buhay? Siyempre, umaatikabo rin ang mga eksena sa hit series na Batang Quiapo. Buhos ang emosyon bukod sa mga maiinit na komprontasyon. Papatayin ko siya! Huwag tamaan! Kaabang-abang ang eksena ng harapan ni Tanggol, Ramon at Rigor. Si Tanggol naghuramentado dahil sa umaapaw niyang galit kay Rigor. Saan kaya hahantong ang galit ni Tanggol? Mapapanood naman ang Batang Quiapo alas 8 ng gabi dito sa TV5. Wala talagang bibitaw sa back-to-back na aksyon sa kapatid primetime. Kaya mga kapatid, tutok lang gabi-gabi. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking high sa droga na maril ng mga kabarangay. 3 ang patay. Senator Raffy Tulfo nanawagang magpatupad na ng total ban ng mga OFW sa Kuwait. At Sue Ramirez at Dominic Roque wala nang itinatago. Nais patang holding hands while walking. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Walang habas na namaril ang isang lalaki sa Lapu-Lapu City at nakapatay ng 3. Depensa ng suspect na lulong daw sa droga, demonyo ang tingin niya sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Biyernes ng gabi, 3 tao ang sunod-sunod na pinatay sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lahat sila sa ulo ang tama. Sa investigasyon ng pulisya, iisa lang ang gumawa niyan at residente lang din sa lugar. Sa follow-up operation, paresahang pinasok ng mga pulis ang bahay kung saan daw naglalagi ang suspect. Naaresto ang 41 anyos si Eduardo Tagoy Jr. May nakuha sa kanyang iligal na droga at isang baril na ginamit umano sa krimen. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang bahay dito sa eskinitang ito. Walang habas na pinagbabaril ng suspect ang kanyang mga nakakasalubong. Kabilang na nga dito ang isang biktimang bibili lang sana ng gamot para sa kanyang anak. Unang binaril at pinatay ni Tagoy ang kaibigan niyang si Randel Aying na nakatayo lang sa tapat ng kanilang bahay. Ilang minuto ang lumipas, pinunterya niya naman si Antonio Saputalo. Tinamaan siya sa muka at nagpapagaling. Hindi pa riyan natapos ang walang habas na pamamaril. Naglakad-lakad pa raw si Tagoy sa binaril ang photographer at delivery rider si John Rihamura. Hindi rin pinatawad ang isang maniningilang sana ng utang. Binaril siya matapos sumigaw na makita ang pamamaril. Depensa ng suspect, iba ang nakikita niya sa mga biktima. Hindi ako naawa nung pinatay ko sila dahil may bumubulong sa akin na 3 raw ang babarilin ko sa ulo na mga demonyo. Ang tingin ko talaga sa kanila mga demonyo, mga hired killer, mga salbahe. Pero nag-iba ang tono niya nang amin siyang kausapin. Totoo yan, nagsisisi ako. Humihingi ako ng patawad sa kanilang lahat kung totoo man na may napatay ako. Kalalabas lang sa kulungan ni Tagoy dahil sa iligal na droga. Ayon sa pamilya ng mga biktima, ilang araw na nilang napapansing wala sa sarili si Tagoy at nagsasalita mag-isa. Sobrang sakit sa aming mensahe ko sir sa nagpatay sir nga hindi na siya makalabas kasi mamatay na lang doon siya, mabulok sa kulungan. Doble-doble yung sakit ko sir kasi may anak ako sir. Sinira niya yung kinabukasan ng anak ko. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5. Patay matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang menor de edad na anak ang isang mag-asawa sa Maguindanao del Sur. Sakay ng motorsiklo sina Dairo at Zoraida Dimagil kasamang 14 anyos nilang anak nang bigla silang pagbabarilin ng isang lalaki sa highway nung Sabado. Papunta sila sa pista ng Tambangan. Inaalam pa ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng nakatakas na sospek. Ligtas naman ang dalagitang anak ng mag-asawa. Patay matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang dahil sa pagkamatay ng 2 OFW sa Kuwait. Itinutulak ni Senator Raffy Tulfo ang pagpapatupad ng deployment ban para sa mga Pinoy roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Maging si Senator Raffy Tulfo, hindi kumbinsidong suffocation ang ikinamatay ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Siya yung kababayan nating hindi agad na ibalik ang bangkay dahil nagkamali. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng anak ni Alvarado na kinukulong, ginugutom at binabastos daw ang kanilang ina ng kanyang among Kuwaiti. Base yan sa kwento ng mga kaibigan ni Alvarado. Yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin. Naglilihim po yung nanay namin para hindi kami mag-alala. Sangkot din umano sa iligal na gawain ng amo ng OFW. Yung amo niyang lalaki is a drug lord. Bakit tayo nagbigay ng OFW natin sa isang drug lord? Baka mamaya may nakita yung ating OFW sa mga illegal activities niya, aksidente. Base sa police report na nakuha ng Department of Migrant Workers, ang binuksang metal coal stove sa kwarto sa bahay bakasyunan ng kanilang amo ang dahilan ng pagkasuffocate ni Alvarado at 2 pang kasambahay na kasama niya. Tugma rin ito sa isinagawang autopsy ng NBI sa labi ni Alvarado.
Inutusan ni Senator Tulfo ang DMW na laliman pa ang investigasyon. Baka sakali daw sinadya ang pagkamatay ng ating kababayang si Jenny. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng DMW na may kapabayaan ng mga amo ni Jenny kaya sila na-suffocate at namatay sa kanilang kwarto. Kaya gusto ng DMW pakasuhan ang nasabing mga amo. Giit din ng mga senador, dapat tignan ng DMW kung may criminal liability ang amo ni Alvarado. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa gobyerno ng Nepal dahil napansin ding tuklap ang kuko at may bakas ng tali sa paa ang Nepali na kasamang nasawi ni Alvarado. Bukod kay Alvarado, iniimbestigahan din ng DMW ang pagkamatay ng isa pang OFW na si Daphne na kalaban sa Kuwait. Siya ang OFW na natagpuan ng bangkay na nakalibing sa bakuran ng isang pamilya sa Kuwait matapos mawala ng 2 buwan. Dahil sa pagkamatay ng ating mga kababayan sa Kuwait, nananawagan si Tulfo na magpatupad ng total ban sa pagpapadala ng domestic helpers doon. Humingi ng 1 linggo ang DMW para pag-aralan ang rekomendasyon. Sa ngayon kasi, first-time workers lang ang hindi pinapadala sa Kuwait. Are we people, a nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Ang problema ay doon sa employer. We're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Gusto rin ni Tulfo na magkaroon ng neuro-screening sa mga among Kuwaiti bago pagtrabahuin ang isang Pinoy sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kung dati, tila mailap sa mata ng publiko sina Sue Ramirez at Dominic Roque. Abay ngayon, hayagan na ang kanilang sweetness. Sa isang TikTok video nga, spotted again ang dalawa, pero this time, magka-holding hands na. Sue and Dom look happy together. At napansin po yan maging ng mga netizen. Comment pa nga nila, bagay raw ang dalawa. Mukha rin daw chill at walang issue between the two, kaya real ang kanilang spark. Pero kahit magka-holding hands na, wala pa pong formal na confirmation sina Sue at Dominic. Susunod, tattoo artist na nanggahasa umano ng minor de edad niyang customer, arestado. Mga tanim na gulay sa Benguet, halos mamuti na dahil sa andap. At Pinoy surfers nanguna sa World Surf League sa La Union. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kulungan ng bagsak ng tattoo artist na sangkot umano sa gang rape sa minor de edad niyang customer sa Valenzuela City, ang biktima nagdadalang tao. Nasa Frontline balitang yan si Carrie Caton. Matapos ang halos 2 taong pagtatago na aresto ng mga pulis, ang lalaking may kasong panggagahasa sa Valenzuela City. Kinilala ang suspect na si Cedric Baldeo, 22 taong gulang, isang tattoo artist. Naaresto siya sa Oplan Lambat Sibat sa Cad Serrano Street sa Barangay Marulas. Ang biktima, isang dalagitang nooy 16 anyos. Naging customer siya ni Baldeo noong 2023. May kasabwat din ang suspect na nauna ng inaresto. Itong biktima isa sa mga customer niya lagi. So after that siguro nagkaroon ng hindi inaasahang kuan at parang yun nga na-rape at sabi parang gang rape pa. Nabuntis pa umano ng suspect ang biktima. Itinanggi naman ni Baldeo ang mga aligasyon. Hindi ko po ginawa yun. Anak mo ba yan? Hindi po. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Valenzuela City Police Station at nahaharap sa kasong rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nabalot ng andap o frost ang mga tanim na gulay sa Atok Benguet dahil sa patuloy na pagbaba ng temperatura doon.
Karamihan sa mga tanim na apektado ay ang repolyo. Kaya ang ilang magsasaka, inani na ang kanilang mga pananim. Nakakasira rin kasi sa dahon ng pananim ang andap na nagre-resulta naman sa pagbaba ng kalidad at presyo ng gulay. Ang diskarte muna ng ilang magsasaka, basain ang mga pananim para matunaw ang andap. Ang problema, posibleng maranasan ang andap hanggang sa Pebrero. Para maghatid ng maiinit na Frontline News sa Sports, makakasama natin ulit ngayong gabi ang kapatid nating si Denise Tan. Welcome back, Denise! Thanks, Cheryl! Sumabak na sa una niyang coaching stint si Terra Firmagard, Terence Romeo. Si Terence ang nag-guide sa PSP Lady Gymmer sa una nalang game sa Women's MPBL. Nabigo man sila sa game sa score na 73-70, naging entertaining pa rin ang laban. Nakafocus daw ngayon si Coach Terence sa conditioning at chemistry ng kanyang team. Talented daw ang kanyang roster kaya naniniwala siya na isa sila sa mga mangunguna sa kompetisyon. Dumayo ang mga pinakamahuhusay na surfers sa mundo para sa kompetisyon sa LU. Nagpakitang gilas dyan ang mga Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nagpasiklaban ng mga surfer para sa knockout stage ng World Surf League o WSL International Pro. Ginanap yan sa surfing capital ng Norte, ang San Juan, La Union. Ito ang taunang event kung saan nagtitipon sa LU ang pinakamahuhusay na surfer sa buong mundo. Nagpakitang gilas ang mga Pinoy sa event, gaya ni SEA Games gold medalist Roger Kasugay na tinalo sa quarterfinals ang kapwa Pinoy na si Ernest Dumagin. Mas maganda na yung alon ngayon kaysa kanina, so mas tuloy-tuloy yung alon. Nanaig naman si world number 4 longboard surfer JR Esquivel laban sa nakababata niyang kapatid na si June. Sobrang saya na makasama yung kapatid ko sa heat, especially one-on-one kami. Panalo rin sa kanilang quarterfinal pairing ang mga Pinoy surfers na sina Perry Ventura at Jo Marie Ebueza. Puro Pinoy surfers ang maglalaban-laban sa semis bukas. Ayon sa mga Pinoy surfers, pambihirang pagkakataon raw na puro Pilipino yung magtatapat-tapat sa semifinals at finals bukas. At para sa kanila, gamit na gamit raw ang home court advantage dahil bukod sa kabisado ng araw nila ang daloy ng alon dito sa La Union, sanay na rin daw sila sa tirik ng araw tuwing nagsasurfing dito. Pagkatapos ng qualifiers, sasabak pa sila sa ibang qualifying events sa ibang bansa para makalikom ng sapat na puntos at makapasok sa top surfers na maglalaban-laban sa WSL Longboard Tour ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, dating konsihal na muling tumatakbo ngayong eleksyon, patay sa pananamba. At lola sa Sorsogon, ginahasa sa sementeryo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang isang tumatakbong konsihal matapos pagbabarilin sa Midsayap, North Cotabato. Nagmamaneho ng motorsiklo ang dating konsihal na si Jerry Beltran Dofredo nang bigla siyang tambangan ng riding in tandem. Hindi namukha ng mga testigo ang dalawang suspect dahil sa suot nilang face masks. Sa inisyal na investigasyon, posibleng umanong sinundan ng mga salarin ang biktima bago ang pamamaril. Hindi pa makumpirma ng mga pulis kung away politika ang motibo sa pagpatay. Susunod, hinold up na lola, ginahasa at pinatay ng 3 lalaki sa sementeryo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pinatay at ginahasa ng 3 lalaki ang isang lola matapos mapagdiskitang hold-upin sa isang sementeryo. Matapos ang krimen, iniwan lang ng mga sospek ang katawan ng lola sa ibabaw ng nicho. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Nakaangat ang damit pang itaas at wala ng saplot pang ibaba. Ang lola na natagpuan sa sementeryo sa Sorsogon City. May sugat din siya sa ulo na posible umanong dahilan ng kanyang pagkasawi. Pasado alas 7 ng umaga nitong linggo, nakitang walang buhay sa ibabaw ng nichong ito sa Sorsogon Public Cemetery sa Barangay Almendras East District. Ang lola na binigyan ng alias na Bea, 60 anyos. Ayon sa mga taga-roon, sa likod lang ng sementeryo nakatira si Lola Bea at kilalang nagpapautang. Regular activity talaga ito ng ating senior citizen na doon sa may iskinitang yun, malapit sa kanila. Siguro napag-intensyonan. Sa tulong ng mga testigo, natukoy ang 3 sospek, 2 sa kanila ang arestado at sabi ng isa, pagnanakaw ang napag-usapan nilang gagawin sa biktima. Akala namin hold up lang yung mangyayari. Hindi ko naman nakalain na papatayin pala ni yung lola. Tsaka nung pinukpok na nung bato, umalis na ako. Hindi ko naman alam na ganun palang gagawin niya. Riripin pa niya. Lumalabas sa investigasyon na lango sa alak ang mga sospek. Inaalam kung nasamahan pa ito ng droga. Tuloy naman ang pagtugis sa isa pa nilang kasama. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Arestado ang 5 tulak umano ng droga sa Angono, Rizal. Ang mga suspect sa social media pa nag-aalok ng illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Dali-daling pinasok ng mga operatiba ng Rizal Provincial Office at PDEA ang bahay na ito sa barangay San Isidro, Angono, Rizal noong linggo. Dubenta ng illegal na droga, kaya hindi ka napatang hindi magsalita. Kung ano man ang imong sasabihin, hindi pwedeng gamitin natin sa inyo. Kasunod yan ang impormasyong nakuha ng mga pulis tungkol sa talamak umanong bintahan ng droga sa lugar. Aabot sa 2.7 milyong pisong halaga ng hinihilalang shabu ang nasabat sa 5 nasa sinalakay na bahay. Ito ang pinakamalaking record ng Provincial Police ngayong taon. Sa Angono, Rizal, nagtutulak ng illegal na droga ang mga sospek sa pamamagitan ng social media at kaliwaan ang bayaran. Na-recover sa 5 inaresto ang 13 sachet ng hinihinalang shabu, 5,000 pisong buy-bust money, 2,000 hinihinalang drug money, mga cellphone, weighing scale at bag. Itinanggi ng mga sospek na sangkot sila sa illegal na gawain. Isa sa kanila nagtatrabaho lamang daw bilang construction worker sa bahay. Nagtatrabaho lang po ako, ma'am. Tapos bilang nagkahuli yan. Magsisisil po sana kami ng tubig, may dala pa account ubo. Bigla po nagkahuli yan. Nasa kustodiya na ng Angono Police Custodial Facility ang 5 sospek. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinutugis naman ng taong pinagkukunan nila ng droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Pinaghahatak ang mga sasakyang iniwang nakaparada sa sidewalk sa Caloocan. Sinubukan pang magpaliwanag ng ilang may-ari sa MMDA pero hindi na sila umobra. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Wala. Lahat ng mga garahe tinatahiyan. Garahe namin to, di ba? Ano malinis sa amin to? Nagsisigaw ang babaeng yan matapos satakin ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanyang mga sasakyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Nakaparada naman ang mga ito sa tapat ng kanilang establishmento pero nakausli raw sa sidewalk. Sinubukan pa niyang magpaliwanag. Kaya po nakagano ng konti yan kasi lagi po kami pinaparadahan sa likuran namin. Okay. Gawa niyo po ng report na lang. Lagi po namin ginagawa ng report. Wala pong nangyayari sa ano natin. Yun na po, alam mo, sa totoo lang po, ang mahirap po rito pag ordinaryong mamamayan ka ng Pilipinas, wala kang magawa. No, that's not true. No, that's not true. Sa kabila niyan, hinatak pa rin ang kanyang mga sasakyan. Nasampulan din ang mga nakaparadang sasakyan sa Barangay 8, Salmon Street. Mali naman talaga kayo, kalsada, plus, ayan no, bike lane. Tapos bangketa. Nandun po kami nakapasok. Ang problema, sidewalk yan. Sidewalk nga.
Do you know the sidewalk hindi naman pwedeng harangan? May garahe kayo pero dapat ang sidewalk hindi yung hinaharangan. Ang bangketang ito, ginawa ng lalagyan ng kulungan ng manok. Sa kabuuan, halos 50 ang natiketan sa clearing operation sa Caloocan. 21 sasakyan ang nahatak. Paalala ng MMDA. Kung nakikita naman po natin, meron tayong mga signages that states no parking, tow-away zone. Let's be considerate po. Sundin po natin ang batas, respetuhin po natin ang batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patay ang 3 sakay ng isang pickup truck matapos mahulog sa bangin sa Benguet. Sinubukan daw mag-overtake ng driver kaya nawala ng kontrol hanggang maaksidente. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Parang nayuping lata ang pickup truck na yan matapos mahulog sa 100 metrong lalim na bangin sa Sitio Kamanggaan sa Barangay Ukab sa Itogon, Benguet. Mag-aalas 7 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng mga pulis, papunta sana sa Baguio City ang mga sakay ng pickup. Mabilis daw ang takbo nito, kaya nawalan sila ng kontrol nang subukang mag-overtake sa kasabay na sasakyan. Hindi niya na sir na kabig yung manubela, dumiretso na sir sa bangin sir. Kaya talagang parang tinalunan lang ng sasakyan sir yung parapet ng kalsada sir. Agad naman nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero, rescuers at ilang residente para sagipin ang mga sakay ng nahulog na pick-up. Pero dead on the spot na ang 21 anyos na pasahero ng pick-up na si Charles Oplas. Dead on arrival naman sa ospital ang mismong driver na si Jefferson Oplas at isa pang sakay na si Rubilin Agapinan. Swerte namang nakaligtas pero sugatan ng 14 anyos na batang lalaki na kasama nila. Bumangon, pilit na nga bumangon. Siyempre na-feel ko suna ijay. So ang makabangon. At pukpuk pa ti mama. Ng mama isuna. Para hindi na maulit ang aksidente, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Itogon na dadagdagan nila ang mga signages sa naturang kalsada. Nangako rin ng tulong sa pamilya ng mga biktima ang LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 3 ang sugatan ng magkasunog sa isang residential area sa Cebu City. Pasado alas 3 kaninang madaling araw nang sumiklab ang sunog sa Centro Alaska, Barangay Mambaling. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago ito naapula. 7 bahay ang natupok habang 16 na residente ang apektado. Nasa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ang mitya ng apoy. Kumbinsidong Armed Forces of the Philippines na konektado sa isa't isang ilang insidente ng hininalang espionage o pag-espiya sa bansa. Ayon sa AFP, posibleng isang foreign power lang ang nasa likod ng malawakang surveillance operation sa bansa. Walang direktang pinangalanan ng militar pero kabilang daw sa patunay nito ang narestong Chinese spy at mga underwater drones na may Chinese markings. Para tugunan ang gantong problema, suportado ng AFP ang panawagan sa Kongreso para amyendahan ang lumang Espionage Act para mas palakasin daw ang pagtugis at parusa sa mga mahuhuling espiya. If we connect the dots, we don't have to look far. That there seems to be an orchestrated move by a foreign power to gather critical information in the maritime domain and on critical government infrastructures. We started realizing that these incidents do not happen in isolation. Sinugod naman sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pneumonia. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, dinala sa Rizal Medical Center si Kibuloy matapos mahirapang huminga. Naka-confine siya sa RMC ngayon. Sinisiguro naman ang BJMP na mahigpit nilang binabantayan si Kibuloy. Bago nito ay nakakulong sa Pasig City Jail ang pastor dahil sa kasong qualified human trafficking. Noong Nobyembre, nang huling ma-ospital si Kibuloy dahil naman sa pananakit ng dibdib. Na-sweep ng Signal HD Spikers ang Galleries Tower High-Riser sa unang game nila ngayong taon sa PVL All-Filipino Conference. Muntik pang makahabol ang High-Riser sa third set at nakatay 14-all. Pero tuluyang dumistansya ang Spikers sa tulong ni Vanny Gandler at Rose Doria Aquino. Pinangunahan ng Signal ng chief captain nilang si Don Catindig with 19 excellent digs. Ito ang unang game ng Signal nang wala sina Ces Molina at Riri Meneses. Sa sweep din na uwi ang second matchup sa pagitan ng Teamline Cool Smashers at Capital One Solar Spikers. Pumapalag pa ang Spikers sa dalawang unang set pero di na sila pinagbigyan ng Smashers sa third.
Back in action sa Creamline, si Tots Carlos na na-sideline last November dahil sa knee injury. Dalawang powerhouse teams naman ang maghaharap sa third match of the day. Yan ay ang Petrogas Angels na may isang talo pa lang in 6 games at Cherry-Tigo crossovers kung saan lumipat si multi-titled middle blocker Risa Sato. Nag-sign off na sa Mobile Legends Professional League ang world champion team na Blacklist International. Sa serye ng mga posts sa social media, nag-thank you ang Blacklist sa kanilang fans o agents. Hindi raw nila maaabot ang kanilang achievements kung wala ang kanilang fans. Hindi raw naging madali ang desisyon sa kanilang umalis sa pro scene. Ang pag-alis ng Blacklist sa MPL ay kasunod ng pagbenta nila ng kanilang franchise sa bagong owner. Nakatatlong MPL Philippines title ang Blacklist at isang World Championship. At yan ang mga frontline news sa sports ngayong Martes. Ako po si Denise Tan. Mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. May niyakap na ba kayo ngayong araw? Abay kung hindi pa, ihabol niyo na po ang yakap na yan ngayong National Hugging Day. Ang National Hugging Day, ayon po sa founder at creator nitong si Reverend Kevin Zaborni, ay isang dedicated day para mag-express openly ng emotions at magpakita ng pagmamahal. Ini-emphasize nito ang kahalagahan ng physical touch at emotional connection. Sinasabi nga na ang hug o yakap ay naghahatid ng mental at physical benefits. Nagre-release kasi ito ng hormone na oxytocin o yung tinatawag ding love hormone. Ayon po sa mga pag-aaral, ang hug o yakap ay nakakapagpababa ng blood pressure, pati na ng heart rate at stress hormones. Nakakatulong din ang yakap para palakasin ang ating immunity sa sakit. Base nga po sa isang pag-aaral ng mga scientist sa Carnegie Mellon, out of 400 participants na nirecruit for a hugging experiment, mas kakaunti ang nagkasakit among the participants na higit na marami ang natanggap na daily hugs. Mainam ding pampakalma at pampalakas ng loob ang yakap. Magical po ito, lalo na para sa mga baby at toddler. O ayan mga kapatid, huwag po natin kalimutang magbigay ng power hug today and every day sa ating mga mahal sa buhay. Libre po yan, pero maraming balik na sukli. At gaya nga po lagi ng aming sinasabi, ang mga ganitong K-alaman ay maituturing din po K-yamanan. K-okay. Susunod, Taiwan niyanig ng magnitude 6 na lindol. At celebrity chef Gordon Ramsay na malengke sa Cubao. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno sa Metro Manila. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang nagrekomendang i-adjust ang working hours sa mga government employees. Ito'y para raw maibsan ang matinding traffic kapag rush hour. Mula yan 5 p.m. hanggang 8 p.m. Pero ayon sa Pangulo, hindi lang dapat mga traffic enforcer ang pakinggan, kailangan din daw marinig ang opinyon ng mga commuter. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. 5 barko ng China ang namonitor sa gitna ng sinasagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Palawan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang dito ang isang spy ship. Hindi naman daw lumapit ang mga barko at hindi rin nakialam. Nilahukan ng AFP at ng US Indo-Pacific Command ang aktibidad na layong pagtibayin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Asahan pa raw na masusundan ang mga ganitong maritime activity sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.
Narinig ng magnitude 6 na lindol ang Taiwan kaninang madaling araw. Sa lakas niyan, naramdaman ito sa loob ng isang bar sa Tainan. Nakuhanan din ang pagyanig sa loob ng mga bahay kung saan nagpagewang-gewang ang mga gamit. Naitala ang epicenter ng lindol sa Yujing. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, naitala ang 50 aftershocks. May mga bahay raw na gumuho matapos ang lindol kung saan 15 ang sugatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sinulit ng celebrity chef na si Gordon Ramsay ang kanyang pagbisita dito sa ating bansa. At gaya nga ng nakagawian na niya sa kanyang mga reality show, hindi pwedeng hindi siya pupunta sa palengke. And like the Michelin-starred chef that he is, laging fresh produce ang hanap ni Chef Gordon. Nilibot lang naman niya ang mga stall ng seafood sa Cubao. At syempre, kasama na rin dyan ang food trip. Ito pa ang pinakamatinding kilig. Mapapanood na sa Lunes dito po sa TV5 ang How to Spot a Red Flag ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nang dahil daw sa serye, mas naging close ang Don Bel at naging bonding pa nila ang surfing. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. From Binondo to LU, dyan tayo dadali ng paboritong Gen Z love team of today, ang Don Bel. Sa TV5 na kasi mapapanood ang kanilang view series na How to Spot a Red Flag. Happy anniversary, love. Happy anniversary. Kung dati, bingling ang bansag sa kanila, meet matcha, si Matt at Charm. Light man ang serye, binunyag ni Bel na may malalim na mensahe ito, kaya ito ang title. Naman kami ng bagong learning sa audience namin, you know, most especially nowadays na talagang ang daming trolls online, ang daming scammers online, and catfishing, we have to be extra careful, and it's so nice that we're able to communicate that through this show. Aminado ang Don Bel na lahat naman ay may red flag dahil walang perpektong tao. Pero may mga words of wisdom siya tungkol dito. Well, lahat naman tayo, you know, we have some form of red flag. I saw it more here in the show than before seeing a person as a flag, you have to understand that they went through a lot of stuff, which is why they got to that point. Dahil sa serye, na-inlove ang Don Bel sa LU. Ang dami rin daw bagong activities ang natutunan nila Donnie at Bel together. Gaya na lang ng surfing. Pero nagulat talaga ako dito kasi first time pa lang, nakatayo na siya. So, masaya. Nagiging bonding talaga yung surfing dun sa La Union. I think that's where it started kasi alam na namin pagdating namin ng La Union, very different feel, very different vibe. Abangan ng Don Bel sa kanilang pagbabalik ng prime time bilang sina Matt at Charm starting January 27, 9:30 p.m. How to Spot a Red Flag pagkatapos ng Incognito. Dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang mga latest sa showbiz news at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. At hindi lang yan sa tao, kundi maging sa mga hayop. Pinatunayan niya ng isang mother dog na dinalang kanyang puppy sa vet. Panoorin sa report na ito. Nasa bibig ng stray dog ang kanyang lupaypay na puppy sa Istanbul, Turkey. Inilipag niya ito sa tapat ng isang veterinary clinic. Agad itong napansin ng staff at ipinasok sa clinic ang tuta para gamutin. May sakit pala ang tuta at mahina ang tibok ng puso kaya idiniretso sa ICU. Habang nasa treatment, hindi umalis ang aso sa tabi ng kanyang anak. Nabuhay naman ang puppy. Sa ngayon, pinapalakas pa ang puppy sa vet at reunited na sa kanyang mommy dog. May nauna na rin palang dinalang tuta ang aso sa kaparehong veterinaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Touching story. Kaya talaga, para may isip yung aso. Ganun naman sila talaga, di ba? Talagang babantayan kanila. Kahit ikaw, I'm sure yung mga aso nyo, when you're not feeling well, nakabantay sa'yo.
Diba? Pero yung kinukuha yung pagkain, tapos tinatago. Pagkain namin sa lamesa nawawala. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.